Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Niyanig ng 5.0 ang Calaca, Batangas na naramdaman din sa Maynila at ilang bahagi ng Luzon na naganap bandang alas 8 ng umaga ngayong araw, ika-13 ng Oktubre. Ayon sa datos ng PHIVOLCS, tectonic ang pinagmula ng lindol at may lalim na 14 na kilometro. Sa lakas nito, naitala ang Intensity 1 hanggang Intensity 5 kung saan patuloy na sinusuri ng mga otoridad ng bayan ng Calaca ang lawak ng pinsala na dinulot ng lindol. Dagdag pa ng PHIVOLCS, aasahan ng aftershocks na posibleng maramdaman pa rin matapos ang naunang mapaminsalang lindol. Bilang tugon sa kakulangan sa supply ng pagkain, layo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatayo ng mga modernong pasilidad para sa produksyon. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Pinangangambahang hindi sasapat ang supply ng karne ngayong holiday season dahil sa epekto ng African swine fever. Pagtatayo ng mga modernong pasilidad pang-agrikultura, ito ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa suliraning ito. Kaya naman nangako si Pangulong Marcos na mag-i-invest ang administrasyon para sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay mula sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng world-class poultry farm sa Davao del Sur. Aniya, ito ay ang kauna-unahan at isa lamang sa 12 proyekto sa mga piling probinsya sa Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, ang inisyatibong ito ay naayon lamang dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon ng Pilipinas na siyang tutugon sa suliranin sa supply ng pagkain at maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa ang emergency preparedness training sa LTFRB upang magbigay ng kaalaman sa mga kawani ng ahensya at sa publiko ukol sa pagsasagip ng buhay ng tao. Ang 3 araw na pagsasanay ay pinangunahan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan itinuro ang iba't ibang paraan sa pagsasagip ng buhay ng tao at ang tamang paraan ng paggamot dito. Ang pagsasanay ay layuning ipaabot sa publiko ang kahalagahan na makatulong sa mga tao sa hindi inaasahang sakuna. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5 na lindol sa Batangas ramdam sa ilang bahagi ng Luzon. Buwis sa mental health medicines balak tanggalin. Senado inusig ang trahedyang naganap sa Baho de Masinloc. PI nais puksain ng illegal recruiters at traffickers. DA inabisuhan ang mga mangingisda na magparami ng drought plans habang panahon ng El Nino. DICT iniimbestigahan na ang data breach sa PSA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa DICT nitong kamakailan ay sinisimulan na ng ahensya na tignan ang mga posibleng sospek at lahat ng anggulo sa likod ng data breach ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi ni DICT spokesperson Assistant Secretary Renato Paraiso na nagpapatuloy ang investigasyon sa cyber attack sa community-based monitoring system ng PSA. Ayon dito ay tinitingnan nila ang lahat ng posibleng anggulo ng data breach at hiniling sa publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga posts o link na tila naglalaman ng mga sample ng data ng PSA. Samantala, siniguro rin ng DICT na ang atake naganap sa PSA ay hindi ransomware attack gaya na nangyari kamakailan sa PhilHealth.
Iminungkahi ng DNR na imbis na tutukan ang kakayahan ng bansa sa pagresponde sa mga kalamidad ay dapat tutukan ng prebensyon o pagpapatatag ng kapaligiran. Alamin yan mula kay Francis Riudique. Dahil sa nakakabahalang banta ng climate change, minungkahi ng Department of Environment and Natural Resources na upang mabawasan ang epekto ng mga kalamidad sa bansa ay dapat tutukan ang kahandaan o ang katatagan ng kalikasan o kapaligiran. Ang mga Pilipino ay kilala bilang matatag o resilient kung pag-uusapan ang pagdating ng mga kalamidad sa bansa. Ngunit dahil sa banta ng climate change, nilinaw ng Department of Environment and Natural Resources ang nararapat na perspektibo sa resiliency. Sa isang conference na pinangunahan ng DNR, kasama ang iba't ibang opisyal mula sa nasyonal at lokal na level, sinabi ni DNR Undersecretary for Integrated Environmental Science, Dr. Carlos Primo David, na dapat mas palawigin pa ang perspektibo sa pagtugon sa mga kalamidad. Yung pagka nandun na tayo sa rescue and recovery, rehab, no, the problem already happened. And what we can do now is to actually prevent it. Laging nasa top na priority natin ang disaster preparedness. Kasama sa nasabing conference ang mga representative ng United Nations na sumang-ayon sa pahayag ni Dr. David. In our message, we need to be proactive. We don't have to wait. We cannot wait until disaster strike. So your role is as important as being responders and building resilience. Ayon naman sa pahayag ni National Resiliency Council o NRC Executive Director Silvestre Barameda Jr., bago ang usaping ito sa karamihan sa mga barangay levels. And pag pinag-usapan pa ngayon yung ating resilience, ang laging pumapasok sa usapin ay response. So technically, yung investment natin sa prevention and mitigation kailangan pang paigtingin. So kumbaga, kaya naman layon ng nasabing conference na mas patatagin pa ang pagtugon ng bansa sa mga kalamidad hindi lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng epektibong pagresponde dito, kundi ang pagkakaroon ng resilient na kapaligiran. It's very important, and I'm glad there are initiatives like this because then you empower the community down to the barangay level. Kasi kahit anong ganda ng program ng national level, pag hindi yun bumaba sa barangays, it will not be as strong. Kaya naman panawagan ng mga ahensya sa mga mananalo sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gawing institutionalize ang disaster prevention and mitigation ng mga LGU. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, balak babaan ng 10% ang dating 20% ng buwis sa mga jackpot winners at mananalo ng higit sa 10,000 premyo sa loto. Ito ay matapos pagtibay ng House Committee on Ways and Means ang House Bill No. 9277 kung saan layo nitong bawasan ang buwis na ipapataw ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa taya at panalo sa loto. Samantala, mananatiling walang buwis ang premyo para sa mga mananalo na 10,000 pababa sa loto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Danize Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5 na lindol sa Batangas ramdam sa ilang bahagi ng Luzon. Buwis sa mental health medicines balak tanggalin. Senado inusig ang trahedyang naganap sa Baho de Masinloc. PI nais puksain ng illegal recruiters at traffickers. DA inabisuhan ang mga mangingisda na magparami ng drought plans habang panahon ng El Nino. DICT iniimbestigahan na ang data breach sa PSA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Ako si Danizel Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Dahil sa pagpasok ng El Nino ngayong papalapit na ang buwan ng Nobyembre, inabisuhan ng DA ang mga mangingisda na magtanim ng mga halamang dagat na di kailangan na lubos na dami ng tubig upang maiwasan ang epekto nito. Ayon sa DA, asahan ang madalang na pag-ulan dahil sa dry spell kung kaya't mas kakailanganin ang palagiang pagdidilig ng mga halaman at iwasan ang pagpapakain ng tubo at mga butong gulay sa mga baka. Inanyayahan din ng DA na piliin ng mga isdang tilapia, bangus, hito, pati dalag dahil ito'y nabubuhay sa mga may init na lugar. Itinalaga na ang price freeze sa mga merkado sa bayan ng San Fernando sa Romblon matapos ang banta ng ASF na nagresulta sa pagkamatay ng mga baboy sa bayan. Panoorin ang buong balita. Matapos ideklara bilang state of calamity ang sangguniang bayan ng San Fernando, Romblon, dala ng African Swine Fever o ASF, ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa ang price freeze sa mga merkado ng bayan. Sa ilalim ng Section 6 ng Republic Act o RA 7581 o ang tinatawag na Price Act, ang pagpapatupad nito ay nagtatagal lamang sa 60 araw at hindi na dapat pa lumagpas dito. Kabilang sa price freeze ang mga pagkaing canned fish, processed milk, coffee, tinapay, instant noodles at mga inuming tubig na nasa bote. Napabilang din ang mga produktong galing sa dagat, detergent soap, kandila at iodized salt. Maaari namang mapatawan ng pagkakakulong ang sinumang sumuway sa batas na ito at multa na nagkakahalagang 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kasabay ng pagdiriwang ng International Day of Disaster Risk Reduction, nagpatupad ang DepEd ng proyektong tututok sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga kalamidad. Sa pakikipagtulungan ng DepEd sa Save the Children Philippines at Prudence Foundation, naging posible ang pagpapatupad ng Comprehensive School Safety Ecosystem o CSSE. Sa ilalim nito ay ang pagsasagawa ng mga aplikasyon na siyang matutulong upang makapagkalap ng datos kaugnay ng mga nangyaring sakuna sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Danizel Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5 na lindol sa Batangas ramdam sa ilang bahagi ng Luzon. Buwis sa mental health medicines, balak tanggalin. Senado inusig ang trahedyang naganap sa Baho de Masinloc. PI nais puksain ng illegal recruiters at traffickers. DA inabisuhan ang mga mangingisda na magparami ng drought plans habang panahon ng El Nino. DICT iniimbestigahan na ang data breach sa PSA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.